Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Conqueror, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pagtatayo ng harang laban sa pakikiapid. Noong panahon ng pagsalakay ng mga aliadong puwersa sa Pransya noong 1944, maraming labanan ang naganap sa mga lugar na napapaligiran ng matataas na bakod o harang na gawa sa lupa at mga halaman. Ang mga harang na ito ay mga bunton ng lupa na matatagpuan sa gilid ng mga kalsada at sa pagitan ng mga bukirin. Ang mga bunton na ito ay may taas na 4 hanggang 8 talampakan at kapal na umaabot sa 10 talampakan, at punong-puno ng mga puno at palumpong. Noong panahon ng digmaan, ang makakapal na halaman dito ay nagsilbing matibay na harang na mahirap daanan ng mga hukbo. Bukod dito, ang mga lugar na napapaligiran ng ganitong harang ay madaling maipagtanggol kahit ng kaunting sundalo lamang. Sa Biblia, ang salitang harang ay ginagamit bilang paglalarawan ng proteksyon. Halimbawa, sa aklat ni Job Kabanata 1, nagrereklamo si Satanas na naglagay ang Diyos ng harang sa paligid ni Job at sa lahat ng kanyang pag-aari. Dahil sa proteksyong ito, hindi siya nagawang saktan o salakayin ni Satanas. Ang ikapitong utos na, huwag kang makikiapid, ay ang paraan ng Diyos ng paglalagay ng pananggalang sa pag-aasawa. Ang harang na ito ay isang matibay na hadlang na naglalayong panatilihing ligtas ang pagsasama at ilayo ang anumang tukso. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa ang pinsalang dulot ng pakikiapid, sa kalusugan, damdamin, at ugnayan sa kapwa. Ito ay nagdudulot ng matinding gulo at pagkawasak sa buhay. Ngunit ang pinakamalaking pinsalang dulot nito ay sa inyong ugnayan sa Diyos. Tandaan ang panaghuy ni David sa Awit Kapitulo 51, sa iyo lamang ako nagkasala, at gumawa ng masama sa harap ng iyong paningin, Awit Kapitulo 51 versikulo 4. Totoong ang pakikiapid ay hindi kasalanang hindi mapapatawad, at maaari itong patawarin, tingnan ang unang Juan Kapitulo 1 versikulo 9. Ngunit maiiwasan mo ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng harang sa paligid ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ingatan ang iyong isipan. Kailangan mong maglagay ng pananggalang sa iyong pag-iisip. Dito nagsisimula ang laban, at dito rin ito panalo o matatalo. Magandang paalala ang sinabi ni Job, nakipagkasundo ako sa aking mga mata na huwag tumingin sa sinumang babae na may masamang hangarin, Job Kapitulo 31 versikulo 1. Iwasan ang mga tukso. Magtayo ng harang laban sa anumang nakakaakit sa masama. Hindi lamang ito nangangahulugang pag-iwas sa mga babasahin, pelikula, at programa sa telebisyon na nagtutulak sa iyo na magkasala, pati na rin sa mga hindi angkop na nilalaman sa internet. Kasama rin dito ang pagputol sa anumang ugnayang damdamin na maaaring magbanta sa iyong pagsasama. Panatilihin ang tamang distansya sa pakikitungo sa ibang tao. Lumayo ka agad sa anumang tukso. Kilalanin ang iyong mga kahinaan. Madalas na nahuhulog sa kasalanan ang mga Kristiyano dahil sa labis na pagtitiwala sa sarili. Dahil dito, binibigyan nila ng pagkakataon ang mga damdaming maaaring magdulot ng pagkakamali, na kalaunan ay haantong sa pisikal na pakikipag-ugnayan. Nagpaalala si Pablo, ang nag-aakalang siya ay matatag, mag-ingat siya upang hindi siya bumagsak, unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 12. Ingatan ang iyong pag-aasawa. Magtayo ng harang ng pagmamahal at pagpapahalaga sa inyong pagsasama. Ang pag-aasawa ay hindi nasisire sa isang iglap lamang, unti-unti itong humihina kapag napapabayaan. Humanap ng mga paraan upang matulungan ang iyong kabiyak na lumago at makaramdam ng kasiyahan. Maaari kang sumulat ng liham na naglalahad ng iyong naramdaman noong araw ng inyong kasal. Maaari ring ipagdiwang muli ang inyong mga pangako sa harap ng iba. Mangakong tutugunan ang mga pangangailangan ng isa't isa, sa damdamin, espiritualidad, at maging sa ugnayang mag-asawa, malinaw na ipinahayag ito ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 7 versikulo 3 hanggang 5. Naglagay ang Diyos ng pananggalang sa pag-aasawa upang ang ating buhay ay maging ganap, mapagpala, at masagana. Dapat nating ingatan at palakasin ang harang na ito sa pamamagitan ng ating mga kaisipan at gawa. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.